sa lahat. Nagmamadaling sumakay sa motorsiklo ang lalaking ito sa Tondo, Maynila. Nang biglang lumapit ang isa pang lalaking walang damit pang itaas. Ilang saglit pa, bigla na lang niyang sinaksak ang lalaking sumasakay ng motor. Nakatakbo pa ang biktima pero nanghina rin at bumagsak sa kalsada. Dead on arrival siya sa ospital. Ang ugat ng krimeng yan, abangan. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-31 araw ng Enero taong 2024. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nanindigang drug addict si Pangulong Bongbong Marcos sabay hamon. Pakuha siya ng blood test. That is how the way it is proved. Pati PIDEA, binanatan. Samantalang si Senator Bato de la Rosa, dumistansya. No idea ako, no idea. Hindi ko alam din. Kung PIDEA-list yan. Pagdinig ng Senado sa resolusyong amyenda ng economic provisions ng konstitusyon, malapit ng simulan. Kamara, nagpahayag ng suporta. Pero tensyon ng dalawang kapulungan, pinangangambahang makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Maigit 200 barko ng China na ispatan na namang umaaligid malapit sa Ayungin Shoal. Dalawang sasakyang pandagat nagkabanggaan sa pagitan ng Batangas at Mindoro. 2 patay. Residential area sa Recto Avenue sa Maynila nasusunog ngayong gabi. Sa pool sa CCTV, grupo ng mga nakamotorsiklo nag-iikot sa Malate, Maynila para mang-hold up at mang-snatch. Mga residente sa isang barangay sa Quezon City nagkagulo dahil sa plastic na inakalang may lamang fetus. Yun pala, kuting! At award-winning Pinay actress Ruby Ruiz nag-debut sa Hollywood. Ka-eksena lang naman niya si Nicole Kidman. Ninamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test. Walang preno rin na ang pagdidikdik ni Digong sa Pangulo sa umano'y pagkakasangkot sa iligal na droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maanghang muli ang mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City kagabi. Hamon niya kay PBBM, magpa-drug test sa harap ng publiko. To sit in the Luneta Park, pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is proved. Sinabi yan ni Digong matapos tawanan lang ni PBBM ang akusasyong sangkot ang Pangulo sa iligal na droga. Gayon din ang pahayag na drug addict at bangag ang presidente. Pero sabi ni PBBM, baka dala lang yan ng gamot ni Duterte na fentanyl. Buwelta ngayon ni Duterte, legal ang fentanyl at matagal na siyang hindi gumagamit nito. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President. Ngayon, yan ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatatungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Inungkat din ni Digong na noong nasa posisyon pa siya, galit ang mga Marcos sa kanya. Lumapit daw kasi sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos kay Senador Bongo na malapit kay Digong para humiling na maging Agriculture Secretary. Pero tinanggihan niya raw ito. Sinabi ko, Bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko.
Pag-amin pa ni Duterte, hindi niya talaga ikinampanya si Marcos noong 2022 presidential elections. Yan ay kahit pa running mate si Marcos ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Ang anak ko, running mate ni Marcos. Nakampanya na ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag. Pagbubunyag pa ni Duterte tungkol kay Marcos. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Bakit ka nagpag-rehabilitate doon? Nanindigan din si Digong na kasama sa drug watch list si Pangulong Marcos na pinalutang niya nitong linggo. Nakita niya raw si PBBM sa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA noong mayor pa siya ng Davao City. Pinabulaanan naman yan ng PIDEA nitong Lunes, bagay na tinabla ni Duterte. Itong mga PIDEA na itong mga ugok na to, sino ba nung PIDEA magbigay ng... Ikaw ang PIDEA magbigay ka, sir, ito yung record mo doon sa... narco. It is natural that they will refuse to give it to you. Kung presidente yan maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasan na naman yan? Lukuhan, pindihan. But anyway, hanapin ko yon, hindi naman tinanggap yon, pero hanapin ko ron, as soon as it comes into my hands, I will release it. Natanong naman si Senador Bato de la Rosa na dating hepe ng Davao City Police sa ilalim ng pamumuno ni Digong sa lungsod noon ukol sa naturang drug watch list. Sagot lang niya. No idea ako, no idea. Wala. No idea. Hindi ko sinabing hindi ko nakita, basta hindi ko alam din. Kung PIDEA list yan, PIDEA, tanongin niyo, hindi ako. Sinusubukan ng News 5 na makapanayamang palasyo at PIDEA hinggil sa mga paratang ng dating Pangulo pero wala pa silang sagot. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ibinunyag din ni dating Pangulong Duterte ang planong form of government na gusto raw ipalit ng pamilyang Marcos para tumagal sila sa pwesto. May babala rin si Duterte kung itutuloy daw yan ng presidente. Nasa Frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Hindi naman daw nila idayon ang People's Initiative. Wala ka dyan. Muling binanata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang People's Initiative na pakulo raw mismo ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Digong, gusto raw palitan ng tatlo ang sistema ng gobyerno para tumagal sila sa pwesto. Yung tatlo, you decide to shift to a parliamentary. Kasi ito namang, itong Congress, binibili naman nila, pumapayag naman ang mga sila, barong, yung taga-Davao, sila o nga, hindi talaga pumayag yun. Sabi pa ng dating Pangulo, sa bagong presidential type of government na gusto raw isulong ng mga Marcos, magiging Prime Minister si Speaker Romualdez at Ceremonial President si PBBM. May balak din daw silang ipasok ang isa sa mga anak ng Pangulo. Babala ni Duterte, baka mangyari sa Pangulo ang sinapit ng kanyang ama. Milagro na lang na binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na maupo lang naman sana ng madaling panahon and to redeem your name. You are not doing anything to redeem your name. Your father and ikaw, hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out of Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Sinusubukan pang kunin ng News 5 ang panig ng palasyo kaugnay sa mga banat ng dating Pangulo. Si Speaker Romualdez naman, dati nang pinabulaan ng wala silang kinalaman sa pangangalap ng pirma. Pero si Duterte, hindi raw naniniwala. I'm planning also to file a petition in the Supreme Court. As a lawyer. Petition for what? We will to stop them from getting crazy.
Sa ngayon, ipinatigil na muna ng COMELEC ang lahat ng proceedings tungkol sa People's Initiative. Pero kahit sila, binakbakan din ng dating Pangulo. Hindi raw kasi nila dapat tinanggap ang mga pirma lalo't may issue umano ng bayaran. What is the legal purpose of you accepting the unverified signatures submitted by the congressman or their men na binayaran ng 100 pesos? You know, COMELEC, pag ginamit mo ang pera, tapos i-bribe mo ang Pilipino for him to sign a document, whether hindi lang lalayo yan, that is bribery. That is fraud. Una nang sinabi ng COMELEC na hindi nila pwedeng tanggihan ang mga sinabit na pirma. Mandato nilang tanggapin ang anumang dokumento na ipapasa sa kanila. Sa ngayon, may resolusyon na ang COMELEC Unbank na nagpapahinto sa pagtanggap ng signature forms. Pero hindi raw nila pwedeng itapon ang hawak na nilang mga pirma. Meron po kaming liability tungkol sa mga tinatanggap namin mga dokumento. Kung gugustuhin ng mga nag-submit na yan, nakuhanin ang mga dokumentong ito, buong puso po namin ibibigay yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa gitna ng tensyon sa Kamara, sisimula na sa Senado ang pagdinig sa resolusyong amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon. Si Senator Amy Marcos nilinaw na di siya galit kay Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Hindi ako nagagalit sa kanya. Wala namang galit doon. Ayoko naman makipag-away. Kilala naman ninyo ako. Ang tagal-tagal ko na. Hindi naman ako pala away. Pumreno muna sa mga patotsyada si Senator Amy Marcos laban sa pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez. Pero hindi raw mapapalampas ng senadora ang People's Initiative na malinaw daw na may kumpas ni Romualdez. Sinisira raw ng issue ang kanilang pangalan. Marcos administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Hirap-hirap talaga ng pinagdaanan namin, ng aking pamilya, ng aking mga anak. Pagkatapos itong hulog na langit na second chance sa aming pamilya, sisirain lang ng kung sino-sino. Hindi naman ako papayag niyan eh. Dagdag pa ni Senator Amy, tila panluloko ang pagpapirma para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Kahit ang totoo, hindi naman daw ito ang prioridad ngayon ng taong bayan. Ayoko kasi itong ginagaslight tayong lahat. Nagagaslight na ako sa ginagawa eh. Kunyari, kami ang nag-umpisa. Kunwari, alam ng tao at People's Initiative. Bakit tayo linilin lang? Panluloko na to eh. Kahapon nanawagan na si Speaker Romualdez na tapusin na ang bangayan at magtrabaho na lang. Sa gitna ng kiskisa ng Senado at Kamara, aminado si Pangulong Bongbong Marcos na nauuwi sa pamumulitika ang usapin ng People's Initiative para sa charter change. Napupunta sa ibang usapan at nagagamit na pampolitika itong issue na ito. So I have asked the leaders of both houses and again some of the best constitutional minds that we have in the Philippines to come up with a simpler solution that does not cause so much controversy. Giit ng Pangulo, kukonsultahin niya ang mga eksperto sa konstitusyon para mapagdesisyonan kung kasama pa ba ang People's Initiative sa mga pagpipilian para maamyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Sang-ayon naman si Senate President Mig Zubiri na dapat kumonsulta sa legal experts. Bubuo na rin ng subcommittee ang Senado na siyang maunguna sa pagdinig ng Resolution of both Houses No. 6. Nakasaad dyan ang pagtalakay sa pag-amyenda sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. By next week, mag-uumpisa na po siya sa mga hearings dun sa RBH6. So, everything is taking its course. Gusto po natin na medyo babain ang temperatura ng politika sa ating bansa. Kaya kami, back to work kami dito sa Senado
hopefully today may papasa namin yung mga batas na nakapending nan sa plenaryo. Ikinatuwa naman ni Speaker Romualdez ang pag-usad sa Senado ng resolusyong amyendahan ng economic provision sa ating konstitusyon. Asahan daw ng mga senador na kasama nila ang Kamara sa misyong ito. Handa rin daw umaksyon at aprubahan sa Kamara ang mga pagbabagong ipapasok ng Senado sa ating konstitusyon. Matagal na raw nila itong hinihintay. Hindi naman magpapaawat si Senator Marcos sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation tungkol sa umunay suhulan sa pirma sa People's Initiative. Sa darating na Biyernes, ipagpapatuloy ni Senator Marcos ang pagdinig ng Senado kaugnay pa rin sa sinasabing suhulan para sa pagsulong ng People's Initiative. Inaasahan daw nilang mas maraming testigo ang lulutang para patunayang kung hindi pinilit ay nilinlang sila para pumirma sa nasabing paraan ng charter change. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Patay ang kapitan at isang tripulante sa banggaan ng fast craft at water taxi sa dagat sa pagitan ng Batangas at Oriental Mindoro. Sinuspindi na ng Maritime Industry Authority ang safety certificate ng mga nadisgrasyang sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Makulimlim at maalon ang magsagawa ng rescue operation ng mga otoridad sa dagat na sakop ng Batangas at Oriental Mindoro pasadong alas 11 ng umaga. Kasunod yan ang banggaan ng fast craft ng Ocean Jet 6 at water taxi na Hop and Go 1. Galing ng Batangas Port ang fast craft at papuntang Calapan Port. Patungo naman ng Batangas Port ang water taxi. Hindi pa malinaw kung bakit nagkabanggaan ang dalawang sasakyang pandaga. Sa paunang impormasyon ng Maritime Industry Authority o Marina, sakay ng water taxi ang 5 pasahero at 4 na tripulante. 2 sa mga tripulante ang nasawi. Per our initial report po, there are 2 casualties daw, yung kapitan saka yung isang crew, but we're still going to verify these reports po. Ligtas naman ang higit 100 pasahero at halos 20 tripulanteng sakay ng fast craft. Tinatawan na ng Marina ng suspension ng safety certificate ng mga nadisgrasyang sasakyang pandaga. We are also drafting our memorandum to the Enforcement Service to conduct the maritime investigation since this accident is classified as very serious accident. Magpapadala na rin ng show cause order para magpaliwanag sa Marina ang may-ari ng nadisgrasyang fast craft at water taxi. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kalaboso ang isa sa most wanted criminals sa buong Bicol Region. Ang suspect na naaresto pa sa Laguna ay miyembro rin ng notorious criminal gang na nasa likod ng 30 murder cases. Nasa Frontline na balitang yan si Brian Basa. Hinalughog ng mga tauhan ng NBI Bicol at Laguna District Office ang construction site na ito sa Canlubang, Laguna nitong Lunes. Pangalan mo. Pinadapa nila ang construction worker na ito na nagpakilalang si Ruel Arellano, pero agad siyang nakilala ng mga otoridad bilang si Ruel Cabrillas, isa sa mga most wanted criminals sa Bicol Region. Agad namang iginapos ang suspect at hinainan ng arrest warrant. Nahaharap siya sa kasong kidnapping with murder. Si Cabrillas ang itinuturong suspect sa pagpaslang sa magkapatid na Gilbert Quinzon at Glenn Quinzon, kapwa mga contractor sa bayan ng Libon. Napaulat silang nawawala noong June 6, 2021 at narecover ang chinapchap na bangkay noong June 2022. Natagpuan din ang bangkay ng iba pa nilang biktima. Inamin naman ng suspect ang pagpatay sa magkapatid. Tinuruan daw siya na pugutan ng ulo ang mga biktima. Nautosan lang po ako, sir. Wala man po, sir, magagawa kung inuutosan lang po ako. Kapag hindi ko gawain, ako papatayin. Ayon sa NBI, miyembro si Cabrillas ng notorious na Concepcion Criminal Group na itinuturong nasa likod ng mga pagpatay at pandurukot sa Albay. Tinatiyang nasa 30 ang kanilang napatay, kabilang ang 2 alkalde at 1 broadcaster. Naunang napatay ang kanilang leader na si Gilbert Concepcion sa isang engkwentro sa Parañaque City noong nakaraang linggo. Nag-extort sila sa mga construction firm. Kinikidnap nila it's either foreman or mga construction engineers. Pag nakuha nila yung may ng construction, pag hindi nagbigay, pinapatay po nila ito. Lalo na yung mga nadududahan nilang asset ng gobyerno. Bagamat patay na ang kanilang leader, patuloy pa rin daw ang kanilang operasyon. Umabot pa sa 80 ang na-recruit ng grupo. Tinutugis na sila ng NBI. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.
Dead on arrival sa ospital ang isang tanod matapos pagsasaksakin sa Tondo, Maynila. Ang biktima, ginantihan lang daw ng anak ng kaalitan niya sa parking. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Mag-alas 10 kagabi nang masapul sa CCTV ang lalaking ito na lumabas sa eskinita sa Tondo, Maynila. Nagmamadali siyang sumakay ng motorsiklo sa Gabriela Street. Maya-maya, isa pang dugo ang lalaki ang lumabas ng eskinita at sinuntok ang lalaki na nasa motor. Sunod namang dumating ang isa pang lalaki na biglang sinaksak ang nasa motor. Nagawa pang makatakbo palayo ng rider pero bumulagta rin siya sa kalsada kalaunan. Dead on arrival na sa ospital ang biktimang si Alejandro Navahas na isang tanod. Agad namang tumakas ang nakasaksak sa kanya na kinilalang si Carlo Cordero. Ayon sa mga otoridad, unang nagpunta sa lugar si Navahas na armado ng patalim at nakaalitan ng ama ni Cordero. Ang patalim na ito rin daw ang ginamit ng suspect na panaksak kay Navahas. Bakit po kayo may dalang patalim yung inyong tanod? Hindi ko po alam eh. Siguro bilang tanod, baka self-defense niya sa sarili niya kasi alam niyo naman po ang Tondo. Sa inisyal na impormasyon ng mga otoridad dito sa lugar na ito, nagtungo si Alejandro para bisitahin ng kanyang biyanan. Away sa parking umano ang pinag-ugatan ng iringan ng biktima at ng ama ng suspect na nauwi sa saksakan. Lumalabas sa investigasyon na bago sinaksak ang tanod, una raw palang sinaksak ni Navahas ang ama ng suspect. Nung nakita siguro ng anak niya na duguan yung tatay niya, tumakbo din sa kabilang iskinita. Hindi na namin mapigil dahil may hawak na kutsilyo. Kaya nung nakalapit kagad doon sa may sinaksak niya kagad yung isang tao. Nagpapagaling ngayon sa ospital ang ama ng suspect. Hindi pa siya nagpapaunlak ng panayam. Patuloy naman tinutugis ng mga pulis ang nakababatang Cordero. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Nagkagulo ang ilang residente sa Barangay Cruz na Ligas sa Quezon City matapos tumambad ang plastic na may fetus sa kanilang lugar. Pero ang nadiskubre nila, hindi pala fetus ng tao. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Sa kuhang ito ng CCTV, kitang nagkakagulo ang mga tauhan ng Barangay Cruz na Ligas sa Quezon City. Sinusuri nila ang isang plastic na may laman daw na fetus na dinala sa kanilang tanggapan. Nagdala pa ng puting tuwalya mula sa simbahan ng isang residente para ipambalot sa sinasabing fetus. Ayon sa opisyal ng barangay, 2 menor de edad ang nagdala ng plastic sa kanila. Pero nang suriing mabuti ang laman, nadiskubre nilang hindi ito fetus ng tao, kundi sa pusa. Nakita ko talaga na meron siyang mga kuko. So parang 4 fingers lang naman siya, hindi yung kamay. Nung chinek pa namin siyang mabuti, may nakita akong buntot. So doon ko nasabi na hindi siya fetus. Pusa siya. Pinuntahan ng News 5 ang Kabalitang Street kung saan nakita umano ang fetus. Tumambad sa amin ang maraming pusa sa lugar. Kwento ng residenteng nakita sa inakalang fetus na si Evelyn, naglilinis siya sa tapat ng bahay nang mapansin ito. Nagtirik pa raw sila ng kandila dahil sa maling akala. Tatapon po sana namin yung mga basura. Ang kaso po may nakikita po ako dito na para siyang fetus. Bilang isang nanay, syempre, nakikita ko na parang natatakot ako. Agad namang inilibing ng mga taga-barangay ang pusa. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyo, News 5. Nadagdagan pa mga lugar na isinailalim sa state of calamity bunsod na walang awat na ulan sa Mindanao. Patindi rin ang patindi ang perwisyong dala ng mga baha at landslides. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Ito ang sitwasyon ng ilog na yan sa Barangay Matiao sa Matis City, Davao Oriental kanina. Inabot ng maputik na tubig ang tulay at halos umapaw na rin ang ilog. Ganyan din ang eksena sa kalapit namang Barangay Badas. Rumaragasa rin ang tubig kaya itinigil muna ang pagbuo sa naturang tulay. Nagkaroon din ng landslide sa Mati-Taragaona Road kaya natabunan ang mga kalsada. Sa bayan ng Manay, daan-daang bahay ang ilang araw ng lubog sa baha. Kitang-kita rin sa drone shot ang lawak ng baha. Ang mga residente sa Banganga sa pilitan ng inilikas dahil sa tuloy na pagtaas ng tubig. Gumamit na rin sila ng rubber boat sa rescue operations. Napuruhan din ang walang patid na ulan ng Davao de Oro. Sa New Bataan, hindi na madaanan ang Bangoy Bridge na halos gumuho na. Lubog din sa baha ang maraming kalsada.
Bakas din ang epekto ng masamang panahon sa Panabo City sa Davao del Norte. Nagdeklara na nga ng state of calamity sa lungsod, lalo't 20 sa 40 barangays ang lubog sa baha. Higit 13,000 pamilya naman ang apektado. Dagdag ang Panabo City sa mga lugar na nauna nang isinailalim sa state of calamity dahil naman sa shear line. Apektado ng trough o extension ng low pressure area sa halos buong Davao Region ayon sa NDRRMC. May 2 ring residenteng nawawala sa gitna ng mga pagbaha sa rehiyon. Tuloy naman ang pagbabantay nila lalo't mas dumami ang mga binahang lugar nang magkaroon ng LPA. Nung shear line, ang flooded talaga is Davao del Norte. Pero ngayon, ibang takbo ng panahon. It's De Oro and Davao Oriental ang heavily flooded. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ingat pa rin sa mga kapatid natin sa Mindanao dahil magpapaulan pa rin ang low pressure area. Nasa layong 130 kilometers timog ng General Santos City ang LPA. Nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility at mababa pa rin ang tsansa maging ganap na bagyo. Pero dahil malapit ito sa lupa, apektado ang Mindanao ng trough o extension ng LPA, partikular sa Caraga, Davao at Soc-Sargen region na makakaranas ng kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan. Uulanin din ang Central Visayas, Southern Leyte at natitirang bahagi ng Mindanao. Magiging maulan din sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon Provinces at Bicol Region. Gayon din sa ilang parte ng Eastern Visayas. Dulot naman ito ng hanging amihan na nagdadala rin ng malamig na simoy ng hangin sa malaking bahagi ng bansa. Susunod, residential area sa Recto, Maynila nasusunog ngayong gabi. Alamin ang update live. Dating Pangulong Rodrigo Duterte gustong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas at magkakaroon ng sariling gobyerno. At Jericho Rosales at Catherine Bernardo spotted na magkasamang mag-jogging. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kasalukuyan pong nasusunog ang isang residential area sa Recto Avenue. At live mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, kumusta ang sunog dyan? Julius, nagtulong-tulong na nga yung mga residente at BFP na maapulang apoy dito sa may Recto, Barangay 310 kaninang alas 3 ng hapon. Sa kuha ng drone na ito, makikita ang nangangalit na apoy na lumalamon sa mga bahay sa Recto. Mataas ng apoy at mainit ang usok. Sa tindi ng sunog, inakyat sa ika-5 alarma ng mga bombero makalipas bandang alas 4 ng hapon. Ang sunog katabi lang ng LRT2 Recto Station, kaya apektado ang operasyon sa istasyon. Kaya mula Legarda hanggang Antipolo at Antipolo-Legarda lang ang biyahe ng tren. Ilang metro lang din ang layo ng sunog sa Manila City Jail, kaya inalarma at pinaghanda na ang mga preso kung sakaling kumalat ang apoy at umabot sa kanilang mga pasilidad. Pahirapan ang pag-apula ng apoy dahil masikip ang eskinita at gawa sa mga light materials ang mga bahay. Ang mga tao hindi magkamayaw sa pagsalba ng mga gamit. Pero ang naabo na ang bahay, wala nang magawa kundi mas dandala ang apoy. Sa inisyal na investigasyon, alas 3 ng hapon ang sumikab ang apoy sa isang computer shop sa gitna ng residential area. Nasa 150 bahay ang nasunog, katumbas yan ng 300 pamilyang apektado. Inaalampan sa hinang apoy. Narito ang pahayag ng kapitan ng barangay at ng isang opisyal ng Manila Fire District. Isa yan doon sa computeran. Ngayon, yung computeran siguro matagal nang hindi na on-off. Kaya yun, nag-trigger yun. Kaya yun ang sanhi ng sunog. Kasi medyo masikip yung area, hindi makapasok yung truck natin tapos sa looban. Bako syempre alam niya ng mga tao, talagang nakikipagsiksikan yan para makasalba man lang mga gamit. So,
Julius, sa ngayon ay 5:24 na ideklarang ang fire under control ng sunog. Yung mga kababayan natin ngayon dito ay higit 300 pamilya na maninirahan muna pansamantala sa covered court ng barangay. Humihiling sila ng tulong katulad ng kumot, pagkain at maiinom. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Buhay pa rin ang unit team. Yan ang siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng mga tirada ng mga Duterte. Sabi pa ng Pangulo, hindi naman nagbabagong pakikitungo niya kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabing buo pa rin ang unit team. Dagdag pa niya, masigla ang alyansang ito. Sa unit team, nagtambal ang tandem ni na PBBM at VP Sara Duterte kung saan landslide ang kanilang panalo noong 2022 elections. Unit team is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. And that is still there. It is still vibrant. It is still working. Dagdag pa ni PBBM, walang nagbago sa pakikitungo niya kay VP Sara at magpapatuloy pa rin daw ang bise bilang Education Secretary. Well, it's exactly the same. Hindi naman nagbabago. Pero para kay dating Senator Laila De Lima, hindi na raw pwedeng magpatuloy sa paglilingkod si VP Sara sa administrasyon. Kasunod yan ang prayer rally sa Davao City kung saan pinalakpakan daw ng mga Davaoenyo ang mga panawagan na umalis na sa pwesto si PBBM. Hirit naman ni dating Senator Antonio Trillanes, dapat daw ay may kaunting hiya si VP Sara at mag-resign na bilang DepEd Secretary matapos murahin at insultuhin ng kanyang tatay at kabatid si PBBM. Sa pagharap naman sa media sa Davao City kagabi, ipinaliwanag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging panawagan ni Mayor Baste kay PBBM na mag-resign. Si Baste, galit yan. Kasi kapatid niya nandyan eh. Kung tanggalin mo yung konstitusyon, sana pulutin si Inday. Yung kay Baste naman, sentimental, it's a brother to sister. Paborito ni Inday si Baste. Tanggalan ng tao ng trabaho, vice presidente. Ang kapatid naman ni PBBM na si Senadora Amy Marcos, naniniwalang hindi nabuo ang unit team. Unit team, talagang may tama na, no? May lamat na talaga ang pagkakaisa, pero sa palagay ko, yung mga principal, hindi naman na magulo eh. Yung magulo, yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi, yung mga demonyo at ahas sa laylayan ng palasyo, talagang mahirap dyan eh. Binira naman ni Senator Risa Hontiveros ang pangakong pagkakaisa ng unit team noong 2022 elections. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Hontiveros na hindi pa nangangalahati ang termino ni PBBM, pero wala na ang unity. Pinangakuan nila tayo ng unity, pero wala pang midterm, wala na kaagad na kahit anong bahid ng unity. Anong ipinakita nyo nitong linggo? Tunggalian na naman. Kontrahan na naman. Pinapapili na naman ang mga Pilipino sa pagitan ng dalawang maimpluwensyang pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nanawagan na ang liderato ng PNP sa police force na huwag makinig o magpadala sa kahit na anong ingay sa politika. Sinabi yan ng PNP sa gitna ng palitan ng mga tirada ng mga Duterte at Marcos. Batid naman daw ng PNP na hindi maiiwasang magkaroon ng pananaw sa usapin ng politika ang mga pulis. Pero ang utos sa kanila, pagtuunan ng pansin ang trabaho. Bilang Pilipino ay ang pulis din po ay naririnig yung mga ganitong issue, pero kagaya ng laging pinapaalala po ng ating Chief PNP, ang PNP po, ang bawat miyembro po ng PNP ay hindi dapat po nawawala sa focus ng kanilang trabaho at magtutuloy-tuloy po yung pagtupad natin ng ating mandato. Ang Armed Forces of the Philippines naman iginiit na apolitical o hindi makikisawsaw sa politika ang mga sundalo. Nakatuon daw ang atensyon ng mga militar sa pagtupad ng kanilang mandato.
Ang pinaka-keyword po dito is non-partisan po ang AFP. So we'll be continuing to have our focus in terms of yung ating mission po, no, to end our local terrorist insurgency problem and transition ultimately to territorial defense. Diretso na tayo sa mga umaariwang showbiz balita ngayong Miyerkules. Spotted na magkasamang nag-jogging, fresh from breakup issues sina Catherine Bernardo at Jericho Rosales. Viral ang Facebook photos ni Joan Cana kung saan magkahiwalay niyang naka-selfie sina Kath at Echo. Sabi ng uploader, wag nang mag-showbiz question kasi hindi niya raw alam ang sagot. Sa video din nakuha ng netizen, makikita ang aktor na si John Manalo kasama sina Kath at Echo. Naintriga ang ilan dalo't parehong kagagaling lang nila sa breakup. Si Kath kay Daniel Padilla, si Echo kay Kim Jones. Pareho ring naging bahagi ng magkaibang version ng hit series na Pangako Sa'yo sina Kath at Echo. Kaya tingin ng ilang netizens, baka naman may niluluto silang bagong project. Kung meron man, malalaman din natin yan sa tamang panahon. Overjoyed naman ang pageant fans sa reunion ng Miss Universe 2023 candidates Michelle D at Antonia Porcil dito sa bansa. May nilinaw naman ang dalawa sa meaning ng hashtag 4D na kinagigiliwan ng kanilang fans. Narito ang report. Match made in pageantry heaven. Nag-reunion na nga ang Miss Universe roomies na sina Miss Universe Philippines Michelle D at Miss Universe Thailand Antonia Porcil sa Pasay kagabi. Beaming in her violet ensemble si Antonia, habang as an edgy queen pa rin si Michelle D in her all denim embellished look. As BFFs ang peg ng dalawa, na bongga raw ang suportahan sa isa't isa. Pero bakit nga ba nandito si Antonia? I can't tell you just yet, but I can tell you for sure that all of you will definitely love what Michelle and I got up to today. We're not at liberty to disclose anything other than Mega Magazine is the reason why Antonia is here. Blessing ang bansag ni Michelle kay Antonia. Si Michelle naman ang the reason niya. Wow! May terms of endearment. Because we were roommates in Mexico and I was just like, oh, everything happens for a reason. It's either a lesson or a blessing. And sakto, Antonia was about to enter the live, so she was like, the blessing is here. And that's how that started. It actually wasn't planned. I just heard her say it and I took the opportunity to make a joke and then it stuck. So I guess thank you to the fans that made it stick. Kahit raw ang hashtag 4D nabansag sa kanila ng fans, may mas malalim daw na kahulugan. The whole hashtag 4D was really birthed. It was really formed because we wanted to represent unity between Thailand and the Philippines. And I'm so glad that that happened. I'm so glad that that's what we represent. Something that is actually a genuine friendship. Speaking of friendship, nothing more and nothing less ang relasyon ng 4D. Dahil may soccer player boyfriend si Antonia. Susunod, ilang mambabatas tinablang mungkahi ni Digong na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. LTO nang impound ng mga jeep na hindi sumali sa consolidation kahit extended ang deadline. At alamin ang mga gamot na hindi napapatawan ng value-added tax. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Tablado sa ilang mambabatas ang gusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi raw kasi yan pwede sa ilalim ng kasalukuyang konstitusyon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa gitna ng hidwaan sa politika, gustong ihiwalay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Mindanao sa Pilipinas at magkaroon ng sariling gobyerno. Gusto ko talaga, gusto ko na. Magsawa na ako sa
Ilang presidente na kasi. Kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Mindanao is rich. Sinabi niya yan sa isang news conference sa Davao City kagabi. Ayon kay Digong, gagawin nila yan sa pamamagitan ng pangangalap ng mga pirma tulad ng ginawa sa People's Initiative para sa charter change. Hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao. Inatasan na raw niya si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na pangunahan ang signature campaign. Iikot ako ulit sa lahat ng probinsya ng Mindanao at gagawin ko yung pagpapaliwanag. Kailangan maintindihan ng taga Mindanao bakit ginagawa ito. Pero para sa ilang kongresista, kailangan pang pag-aralan yan. Mindanao have been at the end of a minimum or minimal attention from the national government. Pero do sa punto na secession, i-separate natin. Teka muna, ako personally gusto kong pag-aralan. Gusto kong tingnan kung if it's really worth it. Pero ngayon pa lang, tablado na ito sa ilang senador tulad ni Senate President Mig Zubiri. The last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Ang akin dyan ay slow down po natin ang away na yun. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel, kontra raw sa anumang suwestyon ng pagkakawatak-watak ng Pilipinas. Para naman kay Senator Cheese Escudero, hindi ito posible sa ilalim ng kasalukuyang saligang batas. Sinugundahan yan ng isang political analyst. There is no legal procedure for seceding because technically we are not a federal republic. You know, we don't have the presumption of autonomy of a state. And there is no mechanism for seceding. Na sinasabi niya may United Nations agreement daw na standard. Hindi rin daw akma gamitin ng People's Initiative para ihiwalay ang Mindanao. It's kind of ironic because they oppose the People's Initiative to amend the Constitution. And now that they're going to use the same strategy to secede from the country, I don't know how these people who probably are advised by lawyers would even think that there is a constitutional way out for a secession. People's Initiative is only applicable for amendments of the Constitution, assuming that there is an enabling law. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Lumabas sa pagdinig ng Kamara na may ilang jeep na sinita at na-impound na kahit na extended ang consolidation deadline sa Abril. Nanindigan din ang Piston at Manibela na hindi pa rin sila bubuo ng kooperatiba. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa ikatlong pagkakataon, nagharap-harap sa pagdinig ng House Committee on Transportation ang mga kinatawan ng Department of Transportation, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at iba't ibang grupo ng jeepney operator at driver. Bagamat na-extend hanggang April 30 ang consolidation deadline o ang pagbuo sa kooperatiba at korporasyon para sa PUV modernization, sinabi ng Piston na may ilang tsuper ng sinita ang Land Transportation Office at hinihinga ng pruweba ng Provisional Authority para makapag-operate. Kahapon ay kasama po ako ng isang membro namin. Sinita siya ng LTO, ng LTO-NCR at hinahanapan siya ng extension ng PA at hinahanapan din siya ng rehistro ng kanyang ng kanyang jeepney. Nung nag-aanohan na sila, ang sabi natin ay hindi ba kayo na-orient na merong extension ng 3 buwan yung PA. 10 jeep din daw ng Manibela ang naka-impound dahil hinahanapan ng dokumento sa consolidation. At sabi po nila kolorum na. Di po ba, Mr. Chair, hanggang January 31 hanggang until today and then may extension pang 3 months, baka po hindi po nabibigyan ng tamang briefing kaya ang ating mga law enforcement agencies. Sabi naman ng LTO, wala silang order na manghuli ng mga PUV driver na hindi nag-consolidate dahil nga extended ang deadline. Iimbestigahan daw nila ang report ng Piston at Manibela. If there has been any anomalies in this apprehension, kami hong
we would sanction the proper enforcers on this kung yun po ang naging dahilan po ng apprehension. Nangako naman ng LTFRB na tatanggapin ang aplikasyon ng prangkisa ng mga operator kahit hindi pa sila consolidated. Ang ilang mambabatas, iba ang hinihiling imbes na extension. Kung totoong sinabi niyo sa Pangulo na may problema, na ang hinihingi ng taong bayan ay extension na reviewin yung programang modernization, hindi extension ng consolidation. Tanong din ng komite, bakit hindi nilang i-consolidate ang operasyon kesa ang pag-aari ng mga sasakyan? Pag-aaralan daw yan ayon sa LTFRB. Yung consolidation doon sa programa, pwede namang hindi consolidation ng franchises ang ibig sabihin. Para magkaroon ng management ng isang grupo ng mga drivers at saka operators sa isang rota. Sa kabila naman na extension, nanindigan ng Manibela na hindi sila sasali sa consolidation ng mga PUV. Marami pang tanong na hindi nasagot patungkol sa PUV Modernization Program. Kaya naman hindi pa dito nagtatapos ang mga hearing kaugnay ng programa. Kaya naman sa susunod na hearing sa susunod na linggo, gusto ng mga mambabatas na mismo si Transportation Secretary Jaime Bautista na ang humarap sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Tinanggal na ng gobyerno ang value-added tax o VAT sa 21 gamot. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, kabilang dyan ang ilang gamot para sa cancer at diabetes. VAT-free na rin ang ilang gamot para sa high cholesterol at hypertension. Mas mura na rin mabibili ang mga gamot para sa mga may mental illness, tuberculosis at kidney disease. Ikinatuwa naman ni Health Secretary Ted Herbosa ang hakbang. Yan naman ngayon ang pinaka-modern way of controlling the non-communicable diseases. Kaya prioritize ko yung hypertension and diabetes. Two of the most common non-communicable diseases. Kasi yung mga mahihirap, humihinto ng pag-inom. Kasi nga mahal. What's up mga kapatid? Gusto ituloy ng Phoenix Fuel Masters ang kanilang momentum. Papasok ng Game 4 ng kanilang Best of 5 Semi-Series kontra Magnolia Hotshots. Nakaiwas sa sweep ang Phoenix nang talunin nila ang Hotshots 103-85 noong Game 3. Ayon kay Coach Jamay Karin, ina-expect niya na mas gutom pa ang kanyang kupunan pagpasok ng Game 4 mamaya. Kailangan lang daw nila ng adjustment sa kanilang rebounding at second chance points. Magiging importante na naman ang roles ni RJ Hazul, Jonathan Williams at Jason Perkins. Pero syempre team effort pa din ang kakailanganin para ma-extend nila ang serye to a do or die. At pinangalanan na PBA Press Corps Player of the Week si Junmar Fajardo para sa kanyang consistent play sa semi-series nila kontra Ginebra. Nag-average si Abay ng 15.3 points on 61.5% shooting, 11 rebounds and 3.7 blocks in 3 games. Pagkatapos makarecover sa isang fractured left-hand injury, balik kondisyon agad ang 7-time MVP para itulak ang SMB papasok ng finals. Pumangalawa naman sa kanya sa recognition si The Predator, CJ Perez, na maganda din ang nilaro sa semis. At dahil sa kanilang magandang performances, inaantay na lang nila ang mananalo sa Magnolia Phoenix Series para malaman sino ang kanilang makakatapat sa Commissioner's Cup Final. Huwag kayong alis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Susunod, serye ng holdapan sa Malate, Manila sa pool sa CCTV. Pinay actress na si Ruby Ruiz, naka-eksena si Nicole Kidman sa isang international series. At kilalanin ng NBA players na pasok sa 2024 Rising Stars. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Sa kabila ng girian, nagpahayag ng suporta ang liderato ng Kamara sa sinusulong na bersyon ng charter change ng Senado. Pero may pakiusap sila sa mga senador. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Elaine, anong latest dyan? Cheryl, umapila ang liderato ng Kamara sa Senado na bilisan na ang pag-amyenda ng economic provisions ng saligang batas. Sa
Sa press con ng mga leader ng mababang kapulungan kanina, ikinatuwa nila ang pag-usad ng pagdinig ng Senado sa resolution of both Houses number 6 o RBH 6 na layong amyendahan ang tatlong economic provisions ng 1987 Constitution. Pero panawagan nila, dapat gawin itong urgent ng mga senador dahil nangako noon si Senate President Mig Zubiri na ipapasa nilang RBH 6 sa Marso. Para naman kay Cagayan de Oro, 2nd District Representative at Constitutional Amendments Panel Chair Rufus Rodriguez, dapat alis na ng Senado ang mga agam patungkol sa charter change. Paglilinaw nila, wala balak ang Kamara na galawin ang political provisions. Hinamon pa nila ang mga kritiko na maglabas ng ebidensya laban dito. Tinabla rin ni Rodriguez ang paratang ni dating Pangulong Duterte na may nagpaplano magkaroon ng Prime Minister sa bansa gamit ang People's Initiative dahil imposible raw mabago ang sistema ng gobyerno sa pamamagitan ng PI. Sa kabila naman ng paggulong ng RBH 6, iginiit ni Albay Representative Joey Salceda sa panayam sa kapihan sa Manila Bay na dapat matuloy ang People's Initiative. Kung siya raw kasi ang tatanungin, mas mainam itong paraan ng Chacha dahil nakukulangan siya sa economic provisions na gustong baguhin ng Senado. There's no other way. We need to go through this. Parang mag-asawa, kailangan paminsan-minsan the only way to resolve your differential in expectations is to go to some form of constructive or creative tension. So the House has seen that going directly to the people is the only way to go. If they approve the economic amendments to the Constitution, there will be no more basis for the People's Initiative. Our RBH 6 here really is only economic amendments. No abolition of the Senate. They are overreacting on something that is not there. Cheryl, sa Lunes nakatakdang maghain ng House Resolution ng mga kongresista pero hindi na muna nila inilathala kung ano ang loob ng ipapasa nilang resolution. Yan munang latest mo dito, balik sa inyo. Maraming salamat. Elaine Fulgencio. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa noong nakarang taon kumpara noong 2022. May pangamba naman si NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa epekto sa ekonomiya ng mga awayan o sigalot sa politika. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Sa gitna ng bangayan ng Senado at Kamara kaugnay ng People's Initiative para amyendahan ang saligang batas at maging ang lumalalim na lamat sa relasyon ng pamilya Duterte at Marcos, nangangamba si National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na posibleng makaapekto sa takbo ng ekonomiya ang mga gusot o away sa politika. We don't expect that kind of debate to take forever. No? So then it will not do us good. So we hope that this will settle down soonest, and then we can get our acts again. Paliwanag ni Balisacan, kahit sa ang bansa ay maituturing na red flag para sa mga investor ang mga kontrobersiya sa gobyerno. They want stability, particularly policy, consistency and predictability. That's what they are asking to any in countries where they want to go. Pero naniniwala naman si Balisacan na ang ekonomiya pa rin ang isa sa mga prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos. The economy is, I believe, is all in the interest of our leaders that we sustain the momentum that we have achieved in recent years. No? Otherwise, the gap between our neighbors and us will get wider. Sa ulat ng NEDA at PSA o Philippine Statistics Authority, bumagal sa 5.6% ang gross domestic product growth o paglago ng ekonomiya noong 2023 mula sa 7.6% noong 2022. Mas mababa rin ang 2023 GDP growth ng bansa sa target ng gobyerno na 6 to 7%. Paliwanag ni Secretary Balisacan, isa sa naging dagok sa paglago ng ekonomiya ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kabila nito, hindi naman daw nangungulelat ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa ating mga karatig bansa. Our performance from a global perspective is, as I said, very impressive. I'm not saying it because I am part of the government, but that's how our economic observers are saying it.
Ngayong 2024, target ng economic team ang 6.5% hanggang 7.5% na GDP growth. Patapos pa lang ang Enero kaya marami pang posibleng mangyari sa taong ito pero higit sa mga numero, hiling ng ordinaryong Pilipino na mas makasabay sila sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Higit 200 barko ng China na naman ang namataan sa May Ayungin Shoal. Posible raw na nakaabang sila para harangin ang susunod na resupply mission ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Tila binabakuran ng sandamakmak na barko ng China ang Mischief Reef na malapit sa Ayungin Shoal kung saan naroon ang BRP Sierra Madre. Naispatan na naman ang humigit kumulang 200 Chinese maritime militia vessels. Aabot sa 25 barkong pandigma at hanggang 15 barko ng China Coast Guard. Ang mga barko naman doon ay they constant motion. Every now and then they get deployed all over West Philippines, South China Sea. Ang mga barkong nakitang naglalabas-masok sa Mischief Reef ay posibleng ang mga barko rin na bumubuntot at humaharang sa ating resupply mission. Ayon sa American Maritime Security Analyst na si Ray Powell, posibleng inaabangan ng China ang susunod na resupply mission ng Pilipinas. Kaya sila nagkukumpulan malapit sa Ayungin Shoal. Pero ang ating Armed Forces of the Philippines, ipinagkipit balikat ang pagdami ng pwersa ng China sa West Philippine Sea. It's really not alarming in terms of the numbers, but what we are really concerned about is their actions towards our own troops. Tinitiyak naman ng AFP na hindi na pag-iiwanan sa mga modernong kagamitan at sasakyan ang ating mga sundalo. Gaya na lang noong nakaraang linggo na pinagamit ang aircraft para maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Kasabay niya nanindigan ng AFP na hindi kailangan ng Pilipinas na humingi ng permiso sa China para sa ating mga resupply mission. The Philippine Navy in particular and the AFP in general does not need to seek any permission from any power, any foreign power. We could sail and fly in support of our constitutional mandate. Ayon naman kay Pangulong Marcos, bahagya ng umuusad ang bilateral code of conduct ng Pilipinas at Vietnam kaugnay ng issue sa South China Sea. Napagkasunduan ding palakasin ng komunikasyon ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard. Isa ang Vietnam sa mga claimant o may inaangking teritoryo sa rehiyon. Bagamat umuusad pa rin naman ang pagbuo ng code of conduct sa pagitan ng China at ng ASEAN, maigaraw na may umuusad ding kasunduan ng Pilipinas sa ibang claimant. Kung hindi natin matapos ang Code of Conduct with ASEAN and China, ay sabi ko, gawin natin bilateral lang muna ng members of ASEAN para naman hindi na natin kailangan alalahanin na magkakaproblema tayo sa Vietnam, magkakaproblema tayo sa Brunei, magkakaproblema tayo sa Malaysia, etc. etc. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Susunod, grupo ng mga nakamotorsiklo nag-iikot sa Malate, Maynila para mang-hold up. At award-winning Pinay actress Ruby Ruiz nag-debut sa Hollywood. Keksena lang naman niya si Nicole Kidman. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nang-hold up at nang-i-snatch ang grupo ng mga nakamotorsiklong nag-iikot sa Malate, Maynila. Nasa pool pa sila sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV noong Miyerkules sa kalye ng Pio Campo sa Malate, Maynila, biglang nag-U-turn ang 6 na lalaking sakay ng 3 motorsiklo. Huminto sila sa tapat ng isang bangko kung saan naispatan nilang nagwi-withdraw ang isang lalaki. Inabangan nila yan at nang makalagpas ang lalaki, binuntutan nila ito sa pinalibutan. Tinutukan pa ang mano ng baril ang biktima. Sinubukan pang maglakad paliw ng lalaki at bumalik sa ATM pero doon siya na corner ng mga kawatan. Tinangay sa kanya ang winidraw na 3,000 piso. Agad namang sumibat ang mga nakamotorsiklo sa daang papuntang Pasay. Nasa pool pa nga sa ibang anggulo ng CCTV na muntik pang mabangga ng taxi ang isa sa kanila. Ilang oras bago ang pang-hold up, tinabihan ng isa sa mga kawatan ang babaeng ito na naglalakad at nang mapansin na wala namang mahihita sa target, humarurot na sila palayo. Habang kahapon ng madaling araw, lalaking foreigner naman ang napuntirya sa pareho pa ring lugar. Binuntutan din siya ng isang rider sa bayablot sa hawak niyang cellphone.
Nakipaghabulan pa ang biktima pero di na niya naabutan ng snatcher. Gaya ng mga naunang rider, diretso ito papuntang Pasay. Di patukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek pero ang seri ng mga nakawan, ikinabahala na ng barangay na sumasakop sa kalsada. Tumagi na silang humarap sa kamera. Inilabas daw nila ang mga kuha ng CCTV para balaan ng mga residente at pedestrian na magdoble ingat. Nangako naman ang Manila Police District na pag-iibayuin ng police visibility sa lugar, lalo na sa gabi. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, in-announce ng NBA ang 28 players na papapanood natin sa nalalapit na 2024 Panini Rising Stars. Nangunguna ang dalawang super rookies na sina Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs at Chet Holmgren ng OKC Thunder. Di kita ng kanilang matchup sa Rookie of the Year race at magiging masaya mapanood na magkakampi ang dalawang ika nga nila Unicorn. Nag-average si Wemby ng 20.6 points, 10.1 rebounds and 3.1 blocks at 16.7 points, 7.5 rebounds, 2.7 assists and 2.6 blocks naman para kay Chet. Para naman sa sophomores, andyan si reigning Rookie of the Year Paolo Banchero at ang kaduo ni Phil-Am Jalen Green na si Jabari Smith Jr. Good for 23.7 rebounds and 5 assists si Banchero this season, habang 13.8 points and 8.7 rebounds naman para kay Jabari Smith. At mga kapatid, meron ding mga G League players na kasama sa laro at siguradong inaabangan ang mga highlights ng reigning slam dunk champion na si Mac McClung. And speaking of NBA All-Star festivities, maglalaban sa isang 3-point shootout si Stephen Curry at si Sabrina Ionescu. For the first time sa kasaysayan ng liga, magkakaroon ng NBA versus WNBA sa 3-point challenge. Pumili ng kani-kanilang foundation ang parehong manlalaro at ang magdodonate ang parehong liga sa kung sino sa kanila ang mananalo. Titira si Curry galing sa NBA range habang si Ionescu naman ay galing sa WNBA range. Yan ang mga pandi ng sports news today at congratulations nga pala sa mga panibagong architect na pumasa sa nakalipas na architecture licensure exam. At syempre kay Patty Reyes, akalain yun may kapatid na akong architect. It's your sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Itinuro ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas si Vice President Sara Duterte bilang pasimuno ng kontrobersyal na Oplan Tokhang. Ayon kay Las Cañas, nagsimula pa raw ang plano noong alkalde pa ng Davao ang vice-presidente. Katuwang din daw ni VP Sara si dating Davao City Police Chief at ngayon Senador Ronald De La Rosa. Tinawag ni Las Cañas na extrajudicial killing campaign ang Oplan Tokhang. Sa pagtataya daw ni Las Cañas, nasa 3,000 ang namatay at nawawala sa Oplan Tokhang sa Davao City pa lang. Isinumiti na raw ni Las Cañas ang hawak niyang impormasyon sa pamamagitan ng isang affidavit sa International Criminal Court o ICC. Hindi lang niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug war. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tokhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-enforce ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming namimissing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Wala pang bagong payag si VP Sara pero nauna na niyang sinabing wala siyang kaugnayan sa umano'y Davao Death Squad. Ipinagtataka ng bise kung bakit bigla na lang lumutang ang testigo laban sa kanya ngayong vice-presidente na siya. Hindi niya raw kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya naman niyang gawin. Agad namang pinabulaanan ni Senador De La Rosa ang paratang ni Las Cañas. Mag-alig siya na mag-alig. Basta malinis ang konsensya ko. Sabi mo, bahala siya sa buhay. Pride, sinunlang actress Ruby Ruiz nakatambal sa isang big project series ang Academy Award winner na si Nicole Kidman. Ang kanyang kwentong expats narito sa aking report. Pag hindi bagay sa inyong role, tanggihan ninyo. Mula sa Extra, kasama si Vilma. Ikaw ang teacher ni Liana nung first year. Hanggang sa Linlang.
with Inang Maria, ang ating multi-awarded Pinay Pride actress na si Ruby Ruiz, going international na, kasama si Academy Award winner Nicole Kidman. That's his family. You know you always say that, right? Para yan sa Hollywood debut niyang Expats. Tungkol sa isang grupo ng mga expatriates ng Hong Kong ang Expat. At si Ruby, isa sa mga lead star nito kung saan gaganap siyang nanny ng mga anak ni Nicole. Kwento niya, manghang-mangha siya sa husay at galing ni Nicole na naka-showdown niya sa maraming eksena sa series. Sobrang method ang ginagamit niya. Nung nandun na kami sa may elevator, nakatalikod na yun parang bilang Fanny and Yaye, ang ano ko, I'll carry you. Talagang ano siya, yung karak, parang, parang kinunutan niya ako ng noo, parang huwag mo akong tulungan. Imbier na ako sa'yo ngayon kasi ikaw ang gusto ng anak ko. Huwag kang ano-ano dyan. Pero mas malaking hamon daw kay Ruby na ma-portray ng maayos at may dignidad ang mga kababayan nating OFW sa Hong Kong. Kaya naman, may iba pa siyang ginampanang role sa project. Parang akong consultant nila sa Tagalog. Merong mga parts doon na parang Carabao English. Hindi ako pumayag. I had to talk to the director very politely na a lot of overseas Filipino workers, I mean, majority of them are educated. I mean, some are even principals. A lot of them are teachers in our country. So maybe we don't speak the way you speak. I mean, the accent that yung American but we're conscious about our grammar. Showing na ang Expats sa Prime Video. Trying to live a better life. Ang galing! Pinoy Pride na naman. And at least yung production ni Nicole Kidman, talagang open arms nilang winelcome yung suggestions ni Miss Ruby Ruiz. Ayan, congratulations kay Ruby Ruiz. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi.